Hi guys, welcome back to my channel. Long time no see. Today, pag-uusapan natin ang journey ko as a learning support assistant dito sa Dubai. Um, at first, it was really hard, but I found it more easy and convenient for me because shorter ang time and isang bata lang ang hahawakan mo sa buong araw. So, usually, ang pasok ko is 7:45. Dubai, UAE, uh, UAE time, 7:45 ng umaga. Mostly, matatapos ang school is 2:30 to 2:45. So, sa 7:45 to 2:30 or 2:45 is ang gagawin mo lang as a learning support assistant sa school is for example, may pa may klase ang bata sa loob ng classroom, and if he needs help already sa mga activities na makapag-concentrate, so that's the time na ipo-pull out po yung bata at there's a lot of places and spaces sa isang inclusion school kung saan pwede mong turuan ng bata about sa lesson. Para siyang intervention, parang one-on-one para mas maintindihan ng bata. And usually ang nahawakan ko dito sa Dubai sa journey ko as learning support assistant started last year is more on behavioral, ADHD with behavioral problems. So usually this year is yun yung pinaka challenging na task na nagawa ko sa buong buhay ko as a special educator, kasi siya yung pinakaunang bata na nahawakan ko na pinaka-challenging talaga kasi kompleto siya. As in, complete siya. Nananapak, naninipa, nandudura, nagsasalita ng bad words, at saka nagtatapon, and sumisigaw. So, actually, yung sa last bata na hawak ko within this year is sa term 3 is actually pang apat na learning support assistant na ako sa bata na yun, kasi usually is either nag-surrender or tinanggal ng school kasi hindi nag-progress ang bata. So, in God's will, nakayanan ko ang term 3 at meron siyang pagbabago. So, sa mga guro dyan sa Pinas na gustong, or sa mga special education na magtatanong bakit mas pinili ko ang Dubai kaysa US or Canada na mas malaki ang sahod, well, for me is sa experience ko dito sa Dubai is more convenience po ang work as a teacher dito sa Dubai. At saka ang importante dito is matyaga ka lang at saka madiskarte. Magiging same lang din ang kita mo from US, kasi ang US hindi naman siya tax free. Well, dito sa UAE is tax free ang sahod. So, same lang din siya. Ang kaibahan lang is ang residency, kasi dito is hindi free ang residency, nagbabayad ka ng visa, while sa US is free visa at may chances ka na madala yung family mo sa US. But sa 2 years plus ko dito sa Dubai is I learned a lot and I adjusted a lot and learn kung paano makipagsabayan internationally. So, sa mga guro dyan sa Pilipinas na gustong mag-UAE, feel free po na
magtanong, open po ako. Inbox lang po. Nagsumasagot po ako. And God bless. See you in my next videos.